Sa panahon ngayon ay ang mga bata na ang mas matapang sa matanda. Hindi na marunong makinig sa mga payo ng kanilang mga magulang. Ikaw, naranasan mo na bang sagot-sagutin ka ng iyong mga anak? Yung para bang nararamdaman mo na hindi ka nila mahal? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula bata pa lamang ay magkaibigan na ang binatang si Pedro at ang dalagang si Betty. Magkaklase pa rin sila sa kolehiyo at palagi pa rin silang magkasamang dalawa. Ang totoo niyan ay matagal na nilang mahal ang isa't isa, ngunit wala namang umaamin sa kanila. Paano ko kaya aamin kay Betty na matagal ko na siyang gusto? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil baka kung sakaling umamin ako sa kanya ay masira ang aming pagkakaibigan. Seryosong sabi ni Pedro sa kanyang isipan. Ngunit ang hindi alam ng binata ay pareho lang naman sila ng iniisip ng kanyang kaibigan. Guwapo si Pedro at maraming babae ang humahanga sa kanya. Imposible naman na ako pa ang magustuhan niya dahil nararamdaman ko na kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Wala naman talagang pag-asa na maging kaming dalawa. Sabi naman ni Betty sa kanyang sarili. Nahihirapan na ang dalawa na itago ang kanilang nararamdaman. Naghihintay na lang talaga sila kung sino ang unang aamin sa kanilang dalawa. Pero isang umaga, habang namamasyal ang dalawa, ay pakunwaring tinanong ni Pedro ang dalaga kung ano ba ang gusto nito sa isang lalaki. Betty, ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Pakunwaring pabirong tanong ni Pedro. Siyempre, ang gusto ko ay yung matangkad. Hindi na importante kung gwapo, basta ang mahalaga ay yung iingatan ako. Higit sa lahat ay yung may pangarap sa buhay. Natatawang sagot ng dalaga. Di nga. Baka naman ako yung gusto mo. Matangkad ako eh. Pero pasensya ka na Betty dahil gwapo ako. Pabirong sabi ni Pedro. Nang dahil doon ay nagkatawan ng dalawa. Ngunit umaasa ang dalaga na sana ay hindi lang pagbibiro ang sinabi ng binata sa kanya. Ikaw, ano ba ang gusto mo sa isang babae? Tanong ni Betty sa kanyang kaibigan. Siguro yung tulad mo. Yung palaging nandyan sa tabi ko, sa oras na marami akong problema. Pero wala naman akong balak na magkaroon ng nobya, dahil baka magselos ka pa. Natatawang sagot ng binata. Napabuntong hininga na lamang si Betty, dahil totoo naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Sa oras na magkaroon na ng kasintahan si Pedro, ay hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang mararamdaman. Ang gusto niya kasi ay siya ang babae na nasa tabi ng binata. Siya ang babae na mag-aalaga dito sa oras na uuwi ito galing sa kanyang trabaho. Lumipas pa ang mga taon ay dumating na ang kanilang graduation. Magkakahiwalay na sila ng landas dahil magkakaroon na rin sila ng kanilang sari-sariling mga trabaho. Dito na inamin ng binata ang kanyang nararamdaman. Sa isip-isip kasi ni Pedro ay baka maunahan pa siya ng ibang mga kalalakihan. Nilaksan niya ang kanyang loob at nilapitan niya ang kanyang kaibigan. Betty, natatakot talaga ako na sabihin sa'yo ang tungkol sa bagay na to. Baka kasi masira ang ating pagkakaibigan. Nakayokong sabi ni Pedro. Agad namang kinabahan ng dalaga dahil baka sabihin ng binata na mayroon na itong kasintahan. Pinapakaba mo naman ako. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Betty. Kasi Betty, sa totoo lang ay matagal na kitang gusto. High school pa lamang tayo ay hindi na talaga isang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Pasensya ka talaga. Pag-amin ni Pedro. Natulala na lamang si Betty nang dahil sa kanyang narinig. Hindi ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nahihiya man si Betty, ngunit inamin na rin niya ang matagal na niyang sikreto sa binata. Pero sa totoo lang, ay matagal ko na rin itinatago ang aking pagmamahal. Gusto rin talaga kita Pedro, pero natatakot din akong aminin to sa'yo. Alam ko naman na gwapo ka, kaya imposible na magustuhan mo ko. Naluluhang sabi ng babae. Silang dalawa pala ang masusurpresa sa araw na iyon. Ito na ata ang pinakamagandang naging regalo nila para sa isa't isa. Nagsimulang manligaw si Pedro sa dalaga
at hindi naman pinatagal ni Betty ang panliligaw ng binata. Matagal na naman kasi nilang mahal ang isa't isa at ito lang naman talaga ang mahalaga. Lumipas ang 3 taon ay agad na naging maganda ang kanilang buhay. Mayroon pang bunsong kapatid si Betty at malaki talaga ang agwat ng kanilang edad. 15 taong gulang pa lamang ito at hindi pa nakakatapos sa high school. Pedro, pasensya ka na. Kailangan kong bumawas sa pera na ating naipon. Kailangan ko kasing suportahan ang aking kapatid sa kanyang pag-aaral. Nahihiyang sabi ni Betty. Ano ka ba? Wala namang problema. Maliit na halaga lang naman ang mababawas sa ating pera. Nakangiting sagot ni Pedro. Ngunit nang lumipas ang 2 taon ay hindi magkaanak ang dalawa. Matapos nilang magpatingin sa doktor ay nalaman nila na mayroong problema ang binata. Halos mapalood si Pedro sa harapan ni Betty dahil hindi na matutupad ang isa sa kanilang mga pangarap. Betty, patawarin mo ako. Hindi ko rin naman gustong mangyari ang bagay na ito. Umiiyak na sabi ni Pedro. Huwag kang humingi ng pasensya dahil wala ka namang kasalanan. Huwag kang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi naman kita iiwanan. Positibong sagot ni Betty. Nasa second year college na ang kanyang kapatid kaya sa kaunting oras na lamang ay makakatapos na ito. Pero hindi nila akalain na isang malaking problema ang darating sa kanila. Napagsamantalahan ang kanyang kapatid ng isang lalaki na hindi nito nakilala. Mabilis itong nakatakas matapos mangyari ang lahat. Takot na takot talaga ang babaeng si Angelica dahil sinaktan muna siya nito bago gawin ang pananamantala. Ate, hindi ko alam ang gagawin ko. Ano na lang ang sasabihin ni nanay at tatay kung malaman nila ang tungkol sa bagay na to? Ayaw ko rin magsumbong sa pulis dahil kakalat ang balita. Pakiusap ate, tulungan mo ko. Umiiyak na sabi ni Angelica. Agad niyakap ni Betty ang kanyang kapatid. Hindi kasi nila kasama ang kanilang mga magulang dahil nasa probinsya ang dalawa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nandito lang ako, Angelica, at hindi kita pababayaan. Umiiyak na sagot ni Betty. Kaya simula noon ay sa bahay na nila nakatira ang kanyang kapatid. Pero nang lumipas ang 2 buwan, ay napapansin nila na unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Angelica. Agad pinigilan ni Betty ang babae dahil nakita niya na muntik na itong uminom ng lason. Angelica naman, ano ka ba? Bakit mo naisipan na gawin ang bagay na yun? Galit na sabi ni Betty. Wala na akong pag-asa ate. Magkakaroon na ako ng anak sa lalaking pinagsamantalahan ako. Umiiyak na sagot ni Angelica. Sige, ganito. Wala kaming anak ni Pedro at matagal na talaga naming pinapangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Aampunin namin ang bata at mabibigyan naman namin siya ng magandang kinabukasan. Paliwanag ni Betty. Napagkasunduan nila ni Pedro na sila na lamang ang magsisilbing mga magulang ng bata. Kahit na kailan ay hindi nila sasabihin dito na si Angelica talaga ang tunay nitong ina. Lumipas pa ang mga buwan ay nakapanganak na ang babae. Naging masaya naman si Angelica nang makita niya ang mukha ng sanggol. Ate, sobrang ganda niya. Pero pakiramdam ko sa aking sarili ay wala na akong pag-asa. Alagaan mo siya na mabuti dahil alam ko naman sa aking sarili na wala siyang kasalanan sa lahat ng nangyari. Naiiyak na sabi ni Angelica. Tama ka, Angelica. Walang kasalanan ng bata. Huwag kang mag-alala dahil aalagaan namin siya ng mabuti at hindi namin siya ipagdadamot sa'yo. Nakangiting sagot ni Betty. Simula noon ay hindi na nakapaghanap ng magandang trabaho si Angelica. Para bang tamad na tamad ito sa kanyang buhay nang dahil sa nasira na ito ng isang lalaki. Hindi niya na ilalabas ang kanyang problema dahil ayaw niya rin naman malaman ng iba ang nangyari sa kanya. Lumipas pa ang 5 taon ay lumalaki na ang bata at tiyahin lamang ang pagkakakilala nito sa kanya. Oh, Angelica, magmano ka sa tita mo. Magpasalamat ka din sa kanya dahil palagi kanyang binibisita. Nakangiting sabi ni Betty. Mano po tita, maraming salamat po sa inyo. Mahinang boss ng batang si Patricia. Lumipas ng mahabang panahon ay nasa kolehiyo na ang anak ni Angelica.
Si Betty at Pedro na talaga ang kinilala nitong mga magulang at nanatiling sikreto pa rin ang kanyang pagiging isang ampon. Ngunit palagi na itong naiinis sa kanyang tiyahin dahil para bang napaka-istrikta nito sa kanya. Ngay naman, huwag niyo nang papuntahin dito si tita. Palagi niya na lang akong pinagsasabihan. Para bang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay siya ang aking magulang. Inis na sabi ni Patricia. Isang araw ay nalaman ni Angelica na mayroong manliligaw ang kanyang anak. Agad niyang kinilala ang lalaking ito at palagi niyang sinusubaybayan. Natatakot na talaga kasi siya na baka maulit pa sa kanyang anak ang dating nangyari sa kanya. Agad niyang nilapitan ang isang grupo ng mga kalalakihan na nag-iinuman. Gusto niya kasing mapakinggan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pare, ang balita ko ay may nililigawan ka daw. Di ba mayroon ka ng nobya? Natatawang tanong ng isang lalaki. Oo pare, pero hindi ko ba pwedeng dagdagan? Kung sagutin man ako ni Patricia, ay gagawin ko lang naman siyang libangan. Pagkatapos kong pagsawaan, ay tsaka ko iiwanan. Natatawang sagot ni Joseph. Mahirap yan pare. Paano kung mabuntis mo siya? E di malaking gulo ang mangyayari sa buhay mo. Tanong ng isang lalaki. Aalis na din naman kami at sa ibang bansa natitira. Ano pang magiging habol niya sa akin kung malayo na ako sa kanya? Sagot ni Joseph. Nang dahil doon ay pinagsabihan ni Angelica ang isang grupo ng kalalakihan at pagkatapos noon ay pinuntahan niya ang kanyang anak. Patricia, wag ka nang magpapaligaw kay Joseph. Paglalaroan ka lang niya. Magtiwala ka sa akin dahil wala namang masama sa aking sinasabi. Seryosong sabi ni Angelica. Ipinaliwanag pa nito sa dalaga kung ano ang kanyang nalaman. Inis na tumango na lamang si Patricia upang hindi na siya kulitin pa ng kanyang kinilalang tita. Pero maya-maya lamang ay kinausap ng babae ang kanyang mga magulang. Ngayon naman, tingnan niyo naman si tita. Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa akin. Pwede bang wag niyo na siyang papuntahin dito sa bahay? Galit na sabi ni Patricia. Anak, wala namang masama sa sinasabi ng tita mo. Inaalagaan ka lang naman niya. Sagot ni Betty. Pero nay naman, kailan pa po niya nakilala si Joseph? Mabait naman po ang aking manliligaw at may tiwala naman po ako sa kanya. Paliwanag ng babae. Ngunit isang araw ay nakita ni Angelica si Joseph at Patricia na magkasama sa labas. Agad nitong pinaghiwalay ang magkahawak na kamay ng dalawa. Hoy, ikaw, hiwalayan mo ang aking pamangkin dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. At ikaw naman Patricia, umuwi ka na sa bahay kung ayaw mong maniwala sa akin. Galit na sabi ni Angelica. Pero tinakasan lang ito ng dalawa at nang dahil doon ay wala siyang nagawa. Patricia, sino ba ang babaeng yun? Wala naman akong ginagawang masama. Pagkukunwaring sabi ni Joseph. Hayaan mo na. Parang ang wala siya sa kanyang sarili. Pasensya ka na dahil siya ang aking tita. Sagot ni Patricia. Patricia, pwede bang painumin mo siya ng pampatulog? O kaya naman ay lasunin mo siya? Nakakainis na talaga. Hindi mo ba alam na palagi niya akong sinusundan? Sabi ni Joseph sa kanyang nililigawan. Sa pag-uwi ng babae ay agad itong nagtimpla ng inumin. Nilagyan niya ito ng lason nang sa ganon ay hindi na siya kulitin pa ng kanyang tiyahin. Inis na kasi siya dahil palagi siyang pinagsasabihan ng babae. Ngunit tama nga si Patricia dahil nandyan na naman ang kanyang tita. Tita, uminom po muna kayo ng juice. Pasensya na po kung tumakbo po kami kanina. Nakayokong sabi ni Patricia. Maniwala ka kasi sa akin. Hindi naman kita pagsasabihan kung mali ako sa aking sinasabi. Para sa iyo din naman ang lahat ng ito. Mahinahong sagot ni Angelica. Ngunit maya-maya lamang ay ininom na ng babae ang ibinigay na inumin ng kanyang pamangkin. Ilang minuto lamang ang lumipas ay iniwanan ito ni Patricia matapos mawalan ng malay ang kanyang tita. Nakita na lamang ni Betty na walang malay ang kanyang kapatid. Kaya agad nila itong isinugod sa ospital. Agad pumunta si Patricia sa kanyang manliligaw upang sabihin na nagawa na niyang lasunin ang kanyang tiyahin. Joseph, wala nang manggugulo sa atin. Nagawa ko na ang sinabi mo.
Gusto ko lang din na sabihin sa'yo na sinasagot na kita. Nakangiting sabi ni Patricia. Ngunit nagulat ang babae sa sumunod na ginawa ng lalaki. Agad siya nitong itinulak sa kama at naghubad ng kanyang kasuotan. Joseph, hindi ko pa kayang gawin ang bagay na yan. Pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Nangako ako sa aking sarili na ibibigay ko ang aking pagkababae sa lalaki na aking magiging asawa. Paliwanag ni Patricia. Ano ba yan? Di ba sinagot mo na ako? E di ang ibig sabihin ay gusto mo rin naman ang bagay na ito. Ano ba, Patricia? Huwag ka nalang pumalag at hayaan mo na lamang ako. Natatawang sagot ni Joseph. Pilit na pumapalag ang dalaga sa ginagawa ng binata. Ngunit nabigyan siya nito ng isang malakas na suntok sa sikmura. Agad siyang napatakbo sa labas ng bahay upang humingi ng tulong sa mga tao. Pagkatapos noon ay nagsidatingan ng mga pulis at hinuli ng mga ito si Joseph. Tama nga si tita, pero ano na kaya ang nangyari sa kanya? Umiiyak na tanong ni Patricia sa kanyang sarili. Sa pagpunta niya sa ospital ay nakita niya na umiiyak ang kanyang nanay. Malubha ang lagay ng tita mo, pero malaki daw naman ang tsansa na mabuhay siya. Gusto na naman niyang tapusin ang kanyang buhay. Uminom siya ng lason, anak. Simula dati pa lamang ay may balak na siyang gawin ang bagay na ito. Umiiyak na sabi ni Betty. Ngunit inamin ni Patricia na siya ang gumawa ng bagay na ito. Ipinaliwanag niya sa kanyang nanay kung bakit niya ito nagawa. Ano? Patricia naman, hindi mo pa naiintindihan ang lahat kung bakit ganoon kaalaga sa iyo ang tita mo. Sabi ni Betty sa kanyang anak. Pero nay, bakit po ba palagi akong kinukulit ni tita? Tanong ng babae. Kasi siya ang tunay mong ina. Seryosong sagot ni Betty. Talagang gulat na gulat si Patricia nang marinig ang salitang ito mula sa kanyang nanay. Ipinaliwanag pa ni Betty ang lahat ng pangyayari kung bakit siya inampon ng mag-asawa. Isang araw ang lumipas ay nagkamali si Angelica. Agad itong niyakap ni Patricia at humingi ng pasensya. Tama po kayo dahil hindi po mabuting lalaki si Joseph. Huwag po kayong mag-alala dahil nahuli na po siya ng mga pulis. Tita, sinabi po sa akin ni nanay na kayo po pala ang tunay kong ina. Umiiyak na sabi ni Patricia. Inamin din ng dalaga na siya ang nagpainom dito ng lason. Bilang isang magulang ay pinatawad naman agad nito ang kanyang anak. Nangako ako sa aking sarili na palagi kitang babantayan. Ayaw ko mang gawin ang bagay na ito dahil tuwing nakikita kita ay bumabalik sa akin ang masasamang alaala. Pero hindi ko matiis na hindi kita bantayan dahil ikaw ang nag-iisa kong anak. Umiiyak na sagot ni Angelica. Lumipas ang isang linggo ay nakalabas na ito sa ospital. Nagbago ang turing ni Patricia sa kanyang tita at laking pasalamat ito dahil ramdam na ramdam niya ang pag-aalaga nito sa kanya. Hindi nagtagal ay natanggap na ni Patricia ang katotohanan. Mahirap din naman ang pinagdaanan ni Angelica kaya ganito na lamang ang pag-iingat nito sa kanya. Nanay, tita, maraming salamat po. Tiniis niyo po na ipamigay ako sa aking kinilalang ina para po maging maganda ang aking buhay. Sabi ni Patricia sa kanyang nanay. Walang problema, anak. Lahat ng bagay ay handa kong gawin para sa'yo. Nakangiting sagot ni Angelica. Simula noon ay natuto nang makinig si Patricia. Sobrang swerte niya talaga dahil 3 ang nag-aalaga sa kanya. Isang araw ay nakatapos na siya sa kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho. Nakahanap na rin ito ng lalaki na magpapasaya at magmamahal sa kanya ng tapat. Matuto tayong makinig sa ating mga magulang. Wala namang ipapayo sa atin ang ating mga nanay at tatay na makakasama sa ating buhay. Walang perpektong magulang, pero may mga magulang na handang gawin ang lahat upang mapabuti ang kanilang mga anak. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng nanonood at God
Bless us all. Palagi po tayong mag-iingat.